Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Fatma Sarip Sambitori together with my partner Muhammad Siddiq Manere. We are assigned to discuss what is warrant of arrest and search warrant arrest report. Warrant of arrest. Warrant of arrest is a legal document issued by a judge or magistrate that authorizes the arrest of individual suspected of committing a crime. It is based on probable cause, which means there must be a sufficient evidence to believe that the person has committed a crime. Ang warrant of arrest ay isang legal na document na inilalabas ng isang hukom o magistro na nagbibigay pahintulot sa pag-aresto ng isang individual na naniniwalang sangkot sa isang krimen. Ito ay batay sa probable cause na nangangahulugang dapat may sapat na ebidensya upang paniwalaan o maniwala na ang isang tao ay nagkasala ng isang krimen. Legal requirements for issuing a warrant of arrest. Number 1, probable cause. One of the fundamental legal requirements for issuing a warrant of arrest is the existing of probable cause. Probable cause means that there must be sufficient evidence or facts to believe that the individual named in the warrant has committed a crime. These requirements ensures that arrests are not made arbitrarily or without justification. Number 2, a warrant of specificity. A warrant of arrest must specify the individual to be arrested. The warrant should include the person name, physical description, and any other identifying information to ensure that the correct individual is apprehended. Legal requirements for issuing a warrant of arrest. Ang mga legal na kinakailangan para sa paglabas ng isang warrant of arrest ay nag-iiba depende sa jurisdiction at sa mga particular na mga pangyayari ng kaso. Gayunpaman, may ilang karaniwang legal na kinakailangan na dapat matupad para sa paglalabas ng isang warrant of arrest. Narito ang ilan sa mga pangunahing legal na kinakailangan. So, number 1, probable cause. Isa sa mga pangunahing legal na kinakailangan para sa paglabas ng isang warrant of arrest ay ang probable cause. Ang probable cause ay nangangahulugan na dapat may sapat na ebidensya o may katotohanan upang maniwala na ang individual na nakalagay sa isang warrant of arrest ay nagkasala ng isang krimen. Ang kinakailangan nito ay nagtataguyod na ang mga pag-aresto ay hindi ginagawa ng walang basihan o walang paliwanag. Specificity. Ang isang warrant of arrest ay dapat magtukoy ng tiyak na individual na dapat arestuhin. Dapat isama sa warrant of arrest ang pangalan ng tao, pisikal na paglalarawan at anumang iba pang impormasyon na makakakilala sa tamang individual na aarestuhin. Number 3, description of the offense. The warrant of arrest should clearly state the offense for which the individual is being arrested. The information is essential from the individual of the charges against them and to guide law enforcement officer in executing the arrest. Number 4, issuing by a judge or magistrate. Warrant of arrest are typically issued by a judge or magistrate with the authority to do so. The issuing authority must review the evidence presented and determine that there is a probable cause to issue the warrant. Description of the offense. Ang warrant of arrest ay dapat nang malinaw at mabanggit ang krimen at yung dahilan ng pag-aresto sa isang individual. Ang impormasyong ito ay mahalaga upang ipaalam sa individual ang mga aligasyon laban sa kanila at gabayan ang mga opisyal ng mga batas sa pag-i-execute ng pag-aresto. Issuance by a judge or magistrate. Karaniwang inilalabas ng isang hukom o magistrado ang mga warrant of arrest na may awtoridad na gawin ito. Dapat suriin ng naglalabas na awtoridad ang ebidensya na isinasubmit at tukuyin na may probable cause upang maglabas ng warrant of arrest.
Jurisdiction. The warrant of arrest must be issued by a court or authority with jurisdiction over the offense and the individual named in the warrant. Jurisdiction ensures that the warrant is legally valid and enforceable. Number 6, timeliness. In some cases, there must be a time limits for execution of a warrant of arrest. The warrant must be executed within a reasonable time frame to ensure that the individual rights are protected. Number 5, jurisdiction. Ang warrant of arrest ay dapat ilabas ng isang hukuman o awtoridad na may jurisdiction sa krimen at sa individual na nakalagay sa warrant. Ang jurisdiction ay nagtitiyak na ang warrant ay legal at applicable. Timeliness. Sa ilang mga kaso, maaaring may mga limitasyon sa oras para sa pag-execute ng warrant of arrest. The warrant must be executed within a reasonable time frame to ensure that the individual rights are protected. Types of warrant of arrest. Arrest warrant. This is the most common type of warrant of arrest issued by a judge or magistrate. It authorizes law enforcement officer to arrest a specific individual suspected of committing a crime. Arrest warrants are based on probable cause and contain information about the person to be arrested and the crime they are accused of. Number 2, bench warrant. A bench warrant is issued by a judge from the bench for the arrest of a person who has failed to appear in the court as required. It is typically issued for individuals who have violated court orders, failed to appear for a scheduled court date, or failed to comply with legal obligation. Arrest warrant. Ito ang pinakakaraniwang uri ng warrant of arrest na inilalabas ng isang hukom o magistrado. Ito ay nagbibigay pahintulot sa mga opisyal ng batas na arestuhin ng isang tiyak na individual na paniniwalaang sangkot sa isang krimen. Ang mga arrest warrant ay batay sa probable cause at naglalaman ng impormasyon tungkol sa taong dapat arestuhin at ang krimen na kanilang inaaksuhan. Bench warrant. Ang bench warrant ay inilalabas ng isang hukom mula sa bench para sa pag-aresto ng isang tao na hindi lumitaw sa hukuman ayon sa kinakailangan. Karaniwang inilalabas ito para sa mga individual na lumalabag sa mga utos ng hukuman, hindi lumitaw sa itinakdang petsa ng hukuman o hindi sumunod sa mga legal na obligasyon. Fugitive warrant. A fugitive warrant is issued for the arrest of a person who is fugitive from justice. This type of warrant is issued when a person is wanted in one jurisdiction for a crime committed in another jurisdiction. Fugitive warrants are often issued for individuals who have fled to avoid prosecution or sentencing. Number 4, extradition warrant. An extradition warrant is issued to authorize the transfer of a suspect from one jurisdiction to another to face criminal charges. This type of warrant is typically issued when a person is located in a different state or country and need to be returned to the jurisdiction where the crime was committed. Fugitive warrant. Ang fugitive warrant ay nilalabas para sa pag-aresto ng isang tao na tumakas mula sa hustisya. Ito ay inilalabas kapag hinahanap ang isang tao sa isang jurisdiction para sa isang krimen na ginawa sa ibang jurisdiction. Karaniwang inilalabas ang fugitive warrant para sa mga individual na tumakas upang iwasan ang pag-uusig o hatol. Extradition warrant. An extradition warrant ay inilalabas upang magbigay pahintulot sa paglipat ng isang suspect mula sa isang jurisdiction patungo sa iba upang harapin ang mga kriminal na aligasyon. Karaniwang inilalabas ang uri ng warrant na ito kapag ang isang tao ay matatagpuan sa ibang estado o bansa at kailangang ibalik sa jurisdiction kung saan naganap ang isang krimen. Search warrant. Number 5.
Search warrant authorizes law enforcement officer to search specific location for evidence related to a crime. In some cases, a search warrant may also lead to the arrest of individual found on the premises if there is probable cause to do so. A search warrant arrest report is a formal document that records the execution of a search warrant, the arrest of individual during the search, and the seizure of evidence, providing a comprehensive account of the events that took place during the operation. Sa buod, ang search warrant arrest report ay isang formal na dokumento na nagtatala ng pagpapatupad ng search warrant. Ang pag-aresto ng mga individual sa panahon ng paghahanap at pagkumpiska ng ebidensya na nagbibigay ng komprehensibong tala ng mga pangyayari na naganap sa operasyon. Search warrant arrest report ay karaniwang kasama rito ang ilang mahahalagang bahagi ng naglalarawan ng pagpapatupad ng search warrant at ang pag-aresto ng mga individual sa panahon ng paghahanap. Ang mga bahagi ito ay nagbibigay ng detalyadong tala ng mga pangyayari na naganap sa operasyon. Narito ang mga karaniwang bahagi ng isang search warrant arrest report. Ang una po ay ang date and time. Dapat isama sa ulat ang petsa at oras kung kailan isinagawa ang search warrant at ang mga pag-aresto. Ang impormasyong ito ay tumutulong sa pagtukoy ng timeline ng mga pangyayari. Pangalawa, ang location. Dapat dokumentahin sa ulat ang mga detalye hingil sa lokasyon kung saan isinagawa ang search warrant, kabilang ang address o partikular na lugar na isinagawa. Lugar na isinagasa. Pangatlo ay ang person present, ang mga tao sa lugar. Ang ulat ay dapat maglista ng mga pangalan at roles ng lahat ng individual na naroroon sa panahon ng paghahanap, kabilang ang mga opisyal ng batas, mga saksi, at mga naaresto. Ang pang-apat po ay ang item seized, ang mga kinauukulan. Dapat isama sa ulat ang detalyadong listahan ng lahat ng mga bagay na nakumpiska sa panahon ng paghahanap. Maaaring ito ay pisikal na ebidensya, mga dokumento, mga electronic device o iba pang material na may kaugnayan sa investigasyon. At ang panglima ay ang arrest made, mga pag-aresto. Dapat magtala ang ulat ng anumang mga pag-aresto na ginawa sa panahon ng pagpapatupad ng search warrant. Kasama dito ang mga pangalan ng mga naaresto, ang mga kasong isinampa laban sa kanila, at ang mga pangyayari sa kanilang pag-aresto. At ang pang-anim po ay ang evidence handling. Dapat isama sa ulat ng isang search warrant arrest report ang impormasyong hingil sa kung paano inasikaso, iniambak at iniulat ang pinumpiskang ebidensya upang tiyakin na ang chain of custody ay na-maintain. At ang pangpito ay ang witness statement, mga pahayag ng saksi. Maaring isama rin sa ulat ng isang search warrant arrest report ang mga pahayag mula sa mga saksi na naroon sa panahon ng paghahanap o pag-aresto upang magbigay ng karagdagang konteksto at impormasyong hingil sa pangyayari. At ang pangwalo ay ang legal basis, ang batayan sa batas. Maaring isama ng ulat ang mga detalye hingil sa batayan sa batas para sa search warrant, kabilang ang mga probable cause at ang mga espesipikong dahilan para sa pagkuha ng warrant.
At ang pangwalo ay ang photographic evidence ay pangsyam. Pangsyam ay ang photographic evidence. Mga larawan bilang ebidensya. Maaring isama sa ulat ng isang search warrant arrest report ang mga larawan o visual na dokumentasyon ng lugar ng paghahanap, mga kinumpiskang bagay at mga naaresto upang suportahan ang nakasulat na tala. At ang panghuli ay ang conclusion. Maaring isama sa ulat ng isang search warrant arrest report ang isang buod o bahagi ng pagtatapos upang magbigay ng pagkalahatang ideya ng operasyon, ng mga resulta at ng mga susunod na hakbang sa investigasyon. Ang mga bahaging ito ay tumutulong sa paglikha ng isang komprehensibo at detalyadong tala ng pagpapatupad ng search warrant at ng pag-aresto ng mga individual na tiyak na lahat ng kaugnay na impormasyon ay naayon sa batas at iniimbak para sa legal at imbestigatoryong layunin. Ang pagkuha ng isang search warrant ay kinapapalooban ng isang seri ng hakbang na dapat sundin upang tiyakin na ang warrant ay legal na wasto at maaaring isagawa ng mga opisyal ng batas. Narito ang mga karaniwang hakbang na kasama sa pagkuha ng isang search warrant. Number 1 is the established probable cause. Ang unang hakbang sa pagkuha ng isang search warrant ay ang probable cause para sa mga opisyal ng batas o investigador na magtipon ng sapat na ebidensya upang tukuyin ang probable cause. Ang probable cause ay ang legal na pamantayan na nangangailangan ng makatwirang paniniwala na isang krimen ay naganap at ang ebidensya ng krimen ay maaring matagpuan sa lugar na papasukin. Number 2 is drafting the affidavit, ang pagbuo ng affidavit. Kapag natukoy na ang probable cause, kailangan maghanda ng isang affidavit ang isang opisyal ng batas o investigador na naglalarawan ng mga katotohanan at ebidensya na sumusuporta sa pangangailangan ng search warrant. Dapat isama sa affidavit ang espesipikong impormasyong hinggil sa aligasyon ng krimen, ang lugar na papasukin at ang mga bagay na kukumpiskahin. At ang pangatlo ay ang review by a judge. Inilalantad ang affidavit sa isang hukom o magistrado na susuriin ang ibinigay na impormasyon upang matukoy kung sapat ang probable cause upang maglabas ng search warrant. Maaring magtanong ang hukom o humiling ng karagdagang impormasyon bago magdesisyon. And number 4 is issuance of the search warrant. Ang paglabas ng search warrant. Kung itinituring ng hukom na may probable cause, maglalabas sila ng search warrant sa mga opisyal ng batas na maghanap sa tinukoy na lugar para sa ebidensyang inilarawan sa affidavit. Kasama sa warrant ang mga detalye tulad ng lugar na papasukin, ang mga bagay na kukumpiskahin, at ang time frame para sa pagpapatupad. At ang panglima ay ang execution of the search warrant, ang pagpapatupad ng isang search warrant. Kapag inilabas ng isang search warrant, autorisado na ang mga opisyal ng batas na magpapatupad ng paghahanap. Kailangan sundin nila ang mga tuntunin ng warrant, kabilang ang mga partikular na lugar na papasukin at ang mga bagay na kukumpiskahin. At ang paghahanap ay dapat isagawa din sa loob ng time frame sa warrant. Number 6 ay ang inventory at dokumentasyon. Sa panahon ng paghahanap, kinakailangan ng mga opisyal ng batas na maingat na magdokumento at mag-inventory ng lahat ng mga kinumpiskang bagay bilang ebidensya.
Ang dokumentasyong ito ay mahalaga para sa pagmamantini ng chain of custody at pag-ensure ng admissibility ng ebidensya sa hukuman. Ang number 7 po ay ang notification of the search, ang pagsasabi ng paghahanap. Sa karamihan ng mga kaso, dapat abisuhan ng mga individual sa lugar na papasukin hinggil sa search warrant at ang layunin ng paghahanap. Dapat din magbigay ng kopya ng search warrant ang mga opisyal ng batas sa mga naninirahan sa lugar. And number 8, ang panghuli ay ang return of the search warrant. Ang pagbalik ng search warrant. Pagkatapos ng paghahanap, dapat ibalik ang search warrant at detalyong inventory ng mga kinupiskang bagay sa naglabasang hukom kasama ang ulat ng operasyon ng paghahanap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, ay maaaring makakuha ng search warrant ng legal ang mga opisyal ng batas at maipatupad ang paghahanap ayon sa batas at sa karapatan ng individual.